For Jane, mapalakpak ka. Yes, ma'am. Jane, yung feeling na after nung recent na MMK guesting mo, ni Angel Locsin na nag-rate naman ng bongga, andito ka naman ngayon, you're back with the movie. Kasi parang medyo matagal kang nawala sa limelight, di ba? How does it feel to be back? It feels great. And ako, tagal ko na rin inaantay itong movie. And now that ito na nga, and it's finally done. Parang, yun nga, I'm happy, I'm thankful, and I'm excited for more things to come. And gusto rin mag-thank you sa mga nanood ng MMK, of course, sa mga nag-stay sa bahay para manood nun. Thank you sa mga nag-tweet, kasi nag-trending din siya, sa mga nag-effort, sobra. Thank you. And yeah, I'm excited for everything. Thank you. For Janela and Elmo, yung sinabi ni Maris kasi kanina, di ba may, ano yung honesty na crayon? Blue. So, kung, let's say, nabunot niyo pareho yung honesty crayon, anong pwede niyong aminin sa isa't isa kung nabunot niyo nga yung blue crayon sa game? Anong pwede niyong aminin sa isa't isa? Something that you've never told each other before. Aminin ko na kulay blue yung t-shirt ko. Alam niya eh, yung mga... Alam niya, pero kami hindi namin alam. Pero di ba dapat ko sabihin sa kanya, hindi pa niya alam. Ano yun? Alam na niya, Ano nga? Sige. wala, uwi na tayo. Wait lang. Wala ako dun eh. Siguro na lang, may crush na ako sa nung born free talaga. Di ba ano pala? Bigger food, di ba? Bigger pala. Bigger pala. Mais dyan. Ano ba? Uli ako, fresh. Okay. Minsan pinakikinggan ko yung songs mo pag nasa kwarto. Really? Oh, yeah. Napanood mo yung Easy Mini Mine? Favorite ko yung break and free na lang. Ay, loko. Thank you. That's it. Ayan taray, next ikaw na agad-agad na. Alright, go. Yung baso, Hello guys. Di ba ang Bloody Crayons is a barkada movie? So, sa inyo, ano yung paborito ninyong barkada movie na Tagalog films? Filipino barkada movie. Movie? As in, pwede serye? No, movie. Like, Gimmick, TGIS. The Reunion, kina Enrique. The Reunion. Tama di ba? Kina Enrique yun. Sobrang laughter yun eh. Yes. Filipino. Siguro yung Tabing Ilog. Hindi sasabihin ko eh. Tabing Ilog na movie. Alam ko kasi nandun si Kay. Wait lang, alam niyo ba nung kinasal si Kay, umiyak si Kuya Empoy? Seryoso yan. Pasa mo yung mic ko. May barkada movie ba si William Dalrymple? How about you, Elmo? Sa akin siguro Bagets. Bagets movie. Tagal na. And you, Janela. Bloody Crayons. Alam na, barkada movie. Sorry. Ako din, Bloody Crayons. I mean, besides, syempre, yung mga kasi dati,
hindi ako like nakatutok ng mga panood, pero alam ko yung mga movies, so hindi ko masasabi na favorite ko siya kasi it'd be like lying kasi hindi ko naman siya like super memorized, pero familiar ako. Basta yun. So, Bloody Crayons. Ikaw, Marie. Ako, Going Bully. Movie pa yun. Favorite ko yun. Idol ko si Jane dun eh. Laging funny dun eh. Ang joke lang, pagpan. Super, siya, sobrang Daniel. natakot ako dun. I have questions for Janela, Elmo, and Empoy. Ano ang mas mahirap, magpakilig o manakot? Kasi may movie si Empoy na nagpapakilig siya. Oo. Ano mas mahirap? Magpakilig o manakot? Magkaiba siya eh. Parang, sa akin siguro yung, kasi first time ko, so I think yung Manakot. mas mahirap siya. Kasi iba rin yung kailangan mong tandaan na memories para lumabas yung organic feel mo. Yun. And to Janela. Ako, I'll answer it seriously then. Totoo, fear is actually one of the hardest emotions na mailabas. So, mas mahirap yun, manakot. At ang bagong Kilig King, Empoy. Wow. Kilig King. Parang si Miss Lian. As I was saying, bakit? Hindi, siguro manood na lang po sila para kiligin sila sa takot. Okay, girl. Ay, ano ba yung sa tanong ko? And to Maris, kung isang kulay si Tommy Esguerra, anong kulay siya at bakit? Hello? Kulay? Siguro color black. Ay, why? Wala eh, kasi nakikita ko sa kanya, tsaka sa pananamit niya, pag nakikita ko siya sa ASAP, super classy. So black is a classy color. Wala lang, binabase ko lang kung paano siya manamit. Okay. Thank you po. Thank you so much. Next question, magagaling naman kay Kuya Alan Samcon. Hello. At kay Empoy, tanong ko lang, Empoy, sa comeback movie mo sa ABS, horror, di ba? If given a chance to have movie again, ano pa yung gusto mong gawing klaseng genre ng movie sa Star Cinema? If given a chance. So ba medyo seryoso na medyo drama para i-try it? Siguro po yung isa sa pangarap ko po gusto ko pong gawin yung yung movie po dati ni Tito Dolphy tsaka ni Nino Mulak po. Yung yung Ang Tatay Kong Nanay, gusto ko po yung ganung tema ng para maiba naman po sa pagkakataon po sa Republika ng Pilipinas. Salamat po, thank you po. Tapos kay Janela, yung din parang medyo barkada movie rin yung last horror movie na ginawa mo, di ba? Kasi parang grupo kayo doon. How do you compare yung yung character mo? Hindi ko makita. Sorry. Yung character mo rito, dun sa character mo dun, and yung atake mo rito, matatakot ka ba rito o mananakot ka? Or ano lang yung aabangan ng tao sa'yo on this movie? Well, first of all, yung previous movie, yung Haunted Mansion kasi horror talaga siya. So, yung character ko doon, nakakita ng multo. Dito naman, series, hindi siya horror, so wala siyang multo-multo. Tapos medyo mas may depth yung character ko dito kasi makikita mo na strong siya. Tapos makikita mo yung angulo sa kanya na mahal niya yung friends niya. So, ayun, mas may depth yung character ko dito. And, yun. Tapos gusto lang i-clear na this is a barkada movie, pero may mga love team pa rin na nabuo magkakasama eh. Gaano kalaki yung impact ng love team niyo rito or dun sa magkakabarkada kayo? Actually, this whole movie, mas focus talaga siya sa pagiging barkada. Yung love angle, sobrang konting-konti lang talaga. Meron, pero konti lang. So, mas aabangan mo talaga dito yung suspense, tsaka
Mga yung friendship, yun talaga. Yung nag-revolve yung movie. Sa lahat na lang, ano yung... sino yung mga first movie nilang ito? Hindi, si Elmo may movie na rin. Hindi, yung first talaga. Lahat naman nagkaroon na ng movie, di ba? How do you... ano yung natutunan nyo on this film? Compare dun sa mga ibang film na ginawa ninyo. First, bakit kailangan panoorin ng tao, ng mga magkakabarkada tong movie na to? Ano yung matututunan nila sa movie na to? Yun. Maris. Sa akin po, maganda to panoorin ng magbabarkada kasi sa lahat ng mga barkadas ngayon, hindi naman talaga mawawalan ng issues. Basta, pag madami kayo pag napapansin ko pag sa school, pag marami kayo na magbarkada, kasi diba yung sabi nila, the smaller the circle, the better. Pero pag madami kayong barkadahan, wala talagang mawawala, hindi talaga mawawala yung issue. So, maganda itong panoorin nila kasi matututunan nila kung paano mag-trust, paano mag-save ng friendship, paano mag-treat ng, paano i-treat lahat ng patas yung nasa circle nyo, and paano i-okay ang lahat ng mga problema. So, kaya kailangan mo na lang panoorin. Kasi, hindi lang siya suspense parang may lalim talaga yung story niya na, behind that. Yun lang po. Si Jane. Dapat nilang abangan and panoorin tong movie kasi bukod sa suspense thriller siya, nandyan din yung, friendship. And makikita mo mag-i-enjoy din sila sa film. Hindi lang sila matatakot or kakabahan. Mag-i-enjoy din sila na kahit kinakabahan sila parang gugustuhin pa rin nila malaman kung ano yung mga susunod. And sa akin, parang hindi nila alam kung ano yung mga mangyayari. Like, feeling nila, alam na nila, di ba, na okay, ganito yung kwento na figure out ko na. Pero yun pala, iba pa pala. So yun yung maganda dun sa movie and yun yung dapat nilang abangan. And yun nga, bukod sa friendship, sa test ng trust, sa test ng pagkakaibigan, kung sino ba yung dapat mong samahan or pagkatulaan or yun. Feeling ko masaya talagang mapanood ng mga magbabarkada itong movie na to kasi itong team ng Bloody talagang pinaghirapan namin na ma-differentiate yung bawat character. So, makaka-relate yung iba kung sino talaga sila sa barkada. So, makikita nila yung different personalities sa barkada. Tapos, yun nga, the lesson talaga is about how far will you go? Wow, how far will you go for your friends? For Moana. Ayun, that's the moral lesson. For me, I think talagang dapat abangan yung movie. Kasi ako yung natutunan ko after ng Bloody Crayons is that parang in-imagine ko yung sarili ko sa situation ni Kiko. Like, what if kung mangyari to sa akin sa totoong buhay? How far, like what Janela said, how far will I go kaya? Para, like, hanggang gano'ng katagal ako magsusurvive kung basta ako sa isang island tapos may mga nangyayari sa amin sa island. Like, how long, parang awareness na rin siya para sa atin na bihira na siya mapakita na parang something like this can happen in real life. Pero if ever it does happen, may mapipick up ka dito na pwede mong gamitin about friendship, about how much you trust people, and kahit na may tiwala ka na sa tao, ano kaya ang kaya niyang gawin sa'yo na hindi mo alam. And masaya ako na, ayun nga, kasama ko dito kasi matagal na walang ganitong kind of movie, genre na movie. And this is the first ulit ng generation na ito na magkakaroon ng ganitong film. Best. Masayang panoorin itong movie na to kasi hindi lang siya basta thriller movie or suspense, horror. Masaya talaga siya kung mapapanood nyo sa umpisa. And siguro sa lesson, like sabi ni Maris, Jean, and Janela, sa magbabarkada kasi minsan may mga issues na hindi naman natin sinasabi. Siguro kung may problema kasi sa kaibigan mo, sabihin mo agad. Kasi once na tinago mo at tumagal to, mas lumalala yung problema. So mas maganda kung sabihin mo agad.
Diba, Empoy? Bakit ka kailangan panoorin sa movie na to? Sobrang kakaiba po yung pinakita ko rito. Kailangan niyo pong abangan po. Marami po kayong matututunan dito. Lahat po naman nanonood dito. Sobrang kanya-kanya po ng spotlight dito. Mga bawat isang karakter sa amin. At yun po yung aabangan ng mga manonood. Thank you po. May aabangan bang twist dito sa movie na to? At di ba usually pag barkada movie at yung mga ganitong thriller, may mga natitira, may mga nawawala, ganun. May ganun bang aabangan dito or yun? Kailangan yung Not to give any di ba, yung ano sa movie, pero ano lang yung aabangan dun sa may matitira ba, may mawawala, parang ganun. Marami talagang dapat abangan na hindi namin pwedeng sabihin. Pero pag sinubaybayin niyo yung movie, malalaman ninyo kung ano yung sinabi sa movie. The idea kasi, kailangan mong makalabas ng island na wala naman, may bangka ba tayo? Basta, parang ganun. And 9 friends, 1 killer. So, ang ano doon, hindi mo alam kung sino sa amin ang pumapatay. O wala sa amin, baka wala sa amin pumapatay, o nasa amin pumapatay. So, yun ang abangan nyo dapat. Okay, may last question to all then. Paano kayo nakarelate doon sa character niyo sa movie na to? How do you compare yung character niyo dito in real life na may pagkakapareho sa character niyo in real life? Sige, kay Empoy muna. In real life, ako po yung pinakakuya sa barkadahan sa yung mga classmates. Yun po. In real life, ganun din po. Ganun din po yung pagkakataon na nakita ko sa bilang kuya sa kanila sa on-and-off camera yun po. Okay, Ibenez. Medyo malapit sa akin yung character si Justin in terms na sa pagpapato and masaya sa grupo. Pero may pagkakaiba din kami na may ugali si Justin na wala ako. So, abangan nyo kung ano yun. Elmo. Ako, sa totoo lang, hindi ako makarelate kay Kiko. Kasi iba ako kay Kiko. Like yung kung paano siya mag-isip, kung paano siya makipag-relate sa barkada niya. Medyo hindi ako yun sa totoong buhay. Pero, I guess yung similarities namin, yung dedication niya sa pagkagawa ng magandang project. I guess yun yung dedication niya towards na ma-achieve yung goal niya. Ang proud of sa Elmo, ang pangalan mo rito Kiko, di ba? Yung pangalan ng father mo. Hindi similar sa akin, pero similar sa tatay ko. Nung nalaman mo yung name mo sa character mo dito sa ano yung, ikaw ba pumili nun or talagang sila direct binigay sa iyo? Nagulat ako kasi Kiko talaga siya. Like, hindi yung stars sila mga pumili. Sa book talaga mismo, Kiko sa yung character. Kiko Rivera talaga yung pangalan. And it just so happens na yung casting, dun sa akin, dun na ang pinakabagay sa akin. So, I guess, sakto lang. Coincidence. Okay, Janela. Nakaka-relate ako kay Miss kasi kasi mabait ako so mabait siya. Hindi, ano ba? Hirap. Wait lang, nag-isip pa ako. Well, I guess yung strength ni Eunice na kahit ang dami nang nangyari sa kanya, kaya pa rin niyang tumayo ulit at ayun, yun lang. Strong kasi si Eunice. Si Jamie. Nakaka-relate ako kay Olivia. Siguro... hindi ko alam kasi... Siguro... Wow, ganun ka ba in real life? Hindi. Actually, medyo hindi ako nakaka-relate sa kanya. Kasi ako, ang ingay ko, ang gano'n, lagi ako tumatawag. Si Olivia naman parang hindi gano'n. Pero actually, sa mga scenes, lumalabas yung gano'n ko. Pero, mas fierce kasi si Olivia eh. Mas parang alam niya yung dapat niyang gawin. Parang,
mas nakokontrol niya yung emotions. So, pag naiiyak ako, like, naiiyak lang talaga ako. Or pag nagkakalit ako, naiiyak pa din ako. So, yun, feeling ko hindi kami sobrang alike ni Olivia. Si Maris nabuti, hindi nabuti ng ulan. Di ba? Sa Sa tingin ko, umulan din. Ano po, si Richelyn kasi, siguro yung similarities lang namin konti lang po. Kasi si Richelyn, sobrang praning niya. Ako din, sobrang overthinker ako. Siguro dun kami nagkapareho. Pero yung personality ni Richelyn, kikay siya, pero may depth pa rin. Kasi ang dami yung napagdaanan sa buhay. But ano siya eh, parang kahit sobrang hirap na siya, parang gusto niya pa rin ipakita sa mundo na okay lang siya. Gusto ko siyang i-label as, social climber. Kasi yun talaga yung peg niya talaga. So, gusto niya ipakita na social siya, pero hindi naman talaga. So, hindi po kami magka-relate. Siguro sa part lang na, siya, praning. Kasi sobrang praning talaga. Ako, praning. Okay, congratulations. Good luck sa movie. Thank you so much. Thank you, Kuya Alan. Di ba ang bongga? Kay Kuya Alan palang ang dami ng tanong talaga. Kaya susundan niya ni Kim. O, Kim, ikaw na. Ay, Ken pala, sorry. Hello guys, congratulations. Question ko muna kay Elmo at kay Janela. Kasi di ba dun sa media launch nung Bloody Crayons, na-reveal na yung role nyo talaga is kay Joshua at kay Julia. Okay, Julia. Nung dumating na ba kayo sa... Nung nag-shoot na ba yung Bloody Crayons, may mga na-shoot na mga scenes muna Julia? You have to reshoot. I think meron na eh. Kasi nakwento nila i-vest yung sa amin dati. Kasi sina-invest yung part ng original group ng Bloody Crayons group na. Eh, nakapag-shoot na sila eh, di ba? Yes, at saka iba pa yung director nila before, hindi pa si Direk Total. So, actually, pang third batch na yeah, marami nang dumaang characters. Basta marami ng drafts na nangyari. Tapos, yun na, kaya masaya kami kasi hindi naman kami sure eh kung like final pa rin yung sa amin. But, happy kasi mag-air, mag-show na siya. Then, ayun, tulad nga na sinabi nyo, happy kayo. Pero, meron ba kayong feeling na, ay, hindi kami first choice? Wala ba agad? Actually, no. Kasi naniniwala ko na kung para sa'yo talaga. So, if something doesn't go your way, there's something better. Ako, para sa'yo ba ako? Ay, nako, uwi na tayo. Sige, tapos na po yung press. What do you call this? Ako, same ako ng answer kay Janela na sa tingin ko, it doesn't matter kung hindi ka first choice. What matters is ikaw yung last. Good answer. Okay, thank you. Kay Empoy naman. Hello, Pogi. Empoy. Tatanong ko lang, kasi nung nakita ko yung poster nung yung poster ng Bloody Crayon, lahat sila seryoso. Tapos pagdating sa'yo, ikaw lang yung... seryoso po ba? Seryoso na ba yun? Hindi ka ba nahihirapan na dito sa role mo? Ano po? Hindi ka ba nahihirapan dito sa role mo? Kasi kung magiging parang may halong comedy ka, magiging parang horror comedy siya. So, syempre dapat diba? Sa totoo lang, kaming lahat yung nahirapan kay Empoy kasi nakakatawa siya. Hindi ka ba nahihirapan sa parang seryoso? Actually, hindi naman. Kasi ganito rin yung gawain ko sa amin eh. Hindi, manakot. Hindi. Okay lang kasi challenging eh. Parang Street Fighter challenge. Pangit nyo. Hindi, yun nga. Sobrang challenge yung role ko dito at okay siya at kailangan abangan ng mga tao po. Thank you. Last question ko na lang sa lahat. Since nandito si Empoy, hindi ba kayo nahihirapan na mag-shoot ng film kasi laging nagpapatawa sa group? Hindi.
Actually, di kami nahirapan kami lahat. Hindi lang naman si Empoy magulo sa grupo. Kami lahat. Minsan nga, sobrang kulit talaga namin. Kahit ganito ka-suspense yung ginagawa namin, hindi kami yung tipong pagdating sa set, seryoso lang kami. Hindi kami tumatawa. Hindi. Minsan nga, umiiyak na yung mga girls kami, mga boys. Nagtatawanan kami, tapos pag on-action, ayun, umiiyak na rin kami. Tiwala naman kasi kami sa isa't isa na kaya namin gawin trabaho namin kahit may magulo sa amin kahit si Empoy man, ako sino. Diba? Tell mo? Hindi ka ba nahihirapan pagkasama mo si na Empoy na may nagpapatawa dun sa group niya tapos uma-acting kayo? Part yun ng challenge. Kasi iba-iba kami ng character. Minsan kailangan talaga nila magpatawa sa eksena. And minsan, hindi ka pwedeng mag-react na natatawa ka. Like in real life, kunyari, kung may sinabi si Empoy na natatawa ako, hindi ko pwede gawin sa eksena kasi may ibang tumatakbo sa isip ko. Gano'n. So, mahirap siya, pero nagawa na po natin. Actually, maraming instances nga na natatawa ako sa gitna ng eksena dahil kay Empoy. Kahit umiiyak, kahit serious talaga yung eksena, tapos makita, hindi ko siya matignan. Maraming eksena hindi ko siya tinitignan para hindi ako matawa. Crush mo daw siya. Crush ko kasi siya. Sorry, Jaribia na kami. Ay, na-reject pa ako. Sige, ikaw na. Actually, may times nga na pag seryoso yung eksena, tapos hindi ko siya, parang ayoko nakikita sa site kasi. Ang hirap kasi parang pag natawa ko, syempre matatawa rin yung kung sino man yung nasa shot. So, Crush mo daw siya. Jaribia. Crush mo lang ako eh. May love team po silang dalawa sa sorry, but I'm taken. Sorry ha. Ayun, yun lang naman. So yes, nakakatawa si Empoy. Sa akin po, kung may mga eksena po na medyo payat ako doon, actually, kinakagat ko lang po yung loob-looban ng chicks ko para di ako matawa kay Empoy. Ganun po. Ganun, as in, yun yung ginagawa ko para di talaga ako matawa kay Empoy, kinakagat ko lang yung chicks ko. Para tapos di ako may pag-eye contact sa kanya. Kasi matatawa talaga ako kahit may mga luha na. Ayun lang. Marisa. Ano? Crush mo din. Crush ko kasi si Empoy. Ay, headline. Ang dami headline. Pogi mo ah. Yun lang po. Thank you. Salamat, Ken. Manong Ted, tanong. Hi guys, Ted of WhatsApp.ph. So, tanong muna kay Maris, meron kasing comment sa live stream. So first, yung parang follow-up sa question sa kulay ng crayons. So, ang tanong nila, anong kulay daw si Inigo? Kung crayon siya. What? Lavender. Fuchsia lavender. Fuchsia. Bakit lavender? Fuchsia lavender. Grabe dyan yung tao mo dyan kahit walang microphone yun. Pag si Empoy nagsasalita, tumatawa. Ayan. Ano po kulay ni Inigo? Since diamond po yung kulay niya, baka blue and white. Kasi diamond is yung symbol ng diamond niya is color blue and it's clear, so white. Yun lang po. Ang diamond. Hindi, yun yung symbol daw ni Inigo, diamond. Next, Marisa Soriano. Next, Marisa Soriano daw si Inigo, kaya diamond. Ayun. Galing mo, Empoy, no? Marisa, I love you na. Love daw ko ni Empoy. Yun lang. May chemistry kayo. So yung second question. Uy! Ano? Grabe. Ganito po kami! Ito po yung example ng nasa set. So, alam niyo na po yung nakakailang stress tabs ko. Pati nga kami nakahawan eh.
Wala, tawa sila. Sige, tawa tayo guys. O yung second question naman na pinapaas, so patanong daw kung ano raw ang feeling mo at hindi natuloy yung si Inigo na mag-partner kay Rich sa Bloody Crayons? Ay, sa story po ng siguro yung first few casts ng Bloody Crayon. Hindi po kami love team doon ni Inigo as in. Pero nakakalungkot din po kasi syempre lahat po kami nun was excited para sa project and biglang na-hold. Siguro, ayun, okay naman daw siya po sa lahat ng cast ngayon. And yun nga, pero mukhang busy din naman daw. Mukhang busy naman yan si Inigo, kaya I'm still happy for him. So mamimiss mo raw siya sa set? Tapos na po. Hindi ko na, ayun, hindi naman po. Sakto lang. Okay, so next question naman for everybody in the cast. No? So kung if you will play the game in real life, so ano yung pinakaayaw na kulay na makukuha nyo, mabubunod yung crayons and why? Sa game po? Color in real life po. Bakit? Kasi yung red, di ba yung first three na makakabunod, mas masaya. Kasi kahit oil or toyo, kahit anong gusto mong ilagay, pero yung edible dapat. Yun, mas masaya yun. Pero yung last red crayon, ayoko mabunod kasi syempre iinumin mo yun lahat. Siguro sa atin naman lahat red, diba? Ayoko. Nakakasuka. Ako ayaw ko yung white. No. Ayaw ko makuha yung white. Ang boring kasi. Parang, kasi yung white kasi, pag nakuha mo siya, pag nabunot mo siya, immune ka na sa lahat ng crayons. Bakit pa ako sumali ng crayons? So you don't want to play safe, ha? Diba, ayoko. Parang hindi na ako nakisali ng game ko, ginawa ko yung white crayon. Yun yung ayoko. So maliban sa red and white, so how about the other cast? Ano yung kulay na ayaw nyo makuha and why? Ako, yun din. Red din. Pero Okay, maliban sa red? Kasi yung blue, safe naman siya. Matakot ka lang siguro kung may masama kang nagawa sa buhay mo. Kasi parang never have I ever siya eh. So, kung ako sabihin ko na hindi pa ako nakainom ng milk tea, pag nakainom na sila ng milk tea, maglalagay lang sila kayo. So, hindi siya nakakatakot mabunot. Tapos yung pink din naman, there lang naman. Tapos red mo pa yung pipiliin mo. So, talagang red. Pero yung first three red, masaya. Pero kung yung last red na yung mabubunot mo, medyo kadiri. Yun lang. How about you, Janela? Feeling ko halos lahat naman kami last red crayon talaga. Kasi ikaw talaga yung iinom ng lahat kung suka man yung nalagay dun sa halo-halo mo. Suka. Suka. So are you adventurous ba? Halimbawa yung like, for example, sa mga food trips, no? Yung kakain ng uod, like that? Will you do something like that? Depends. Ako sa BBB noon, kumain ako ng worm. Kasi kailangan sa taas. Actually, isa kami sa mga umurnos nung parang isang bilao ng worm. Okay naman. Parang crunchy na sisig. Parang shawarma yung lasa. Shawarma. Sila i-best daw po sa crayon. Naubos na yung crayon eh. Pero kung ako, piliin. Kasi 5 lang yung crayons eh. Black, pink, white, red, blue. Tama? Kung siguro kung papiliin ako pink, yun yung pipili ka ng friend mo tapos mag-dare siya. Example, kung pipiliin ko si Empoy, alam na, kalokohan na bibigay sa akin. So, masaya ang pink pero depende sa tao pipiliin mo. And then, siguro ako po, Pusha Green. Hindi, siguro yung red po kasi parang end na siya. Yung red po kasi pula siya, di ba? Tapos, yung pula po, di ba, red. Yan po. Kaya medyo parang komplikado po yung kulay niya kasi po, ano siya, parang madugo siya. Kasi po red po eh.
tsaka pula po. Thank you po. Salamat po. Thank you rin. I'm not joking. Guys, ano lang, for your characters, kung halimbawa kayo yung killer, sino yung cast member nyo na hindi nyo papatayin and why? Sa characters nyo, Hirap. So, patayin lang. Kung halimbawa, kung halimbawa kayo yung killer, sino yung hindi nyo papatayin, as a character, sino yung hindi nyo papatayin na kakast member? Naka-character. Nasa character din sila. Naka-character din. Oo. Isa-isa. Isa lang ang papatayin. Hindi nyo papatayin. Hindi na papatayin. I mean, isa lang ang di... In character. Hindi yung personal. Hindi yung personal. In character. So, as character. Magkakaibigan kasi kayo eh. As like character. Yes, kayo. As character, no? Wait lang, Jess. Mani-reveal ba? Opo, kasi yun yung part ng sa movie. Isa ang... kunwari galit ako kay Empoy. Siya papatayin ko. So, magkaka-clue kayo kung ano yung pagkasunod-sunod doon. Hindi yun yung hindi mo papatayin. Oo nga. Yun na. Pwede rin. Kuya Sak, si Kuya Sak. Siya matitira. Diba? Tama ba? Oo. Mani-reveal talaga. Kung sino yung tira. Ibig sabihin, kung di ko papatayin si Kiko, pwede kakampi ko siya, pwede killer din siya. Kaya hindi ko siya papatayin. Okay. Sorry po. Ibahin ko na yung tanong. Ano na lang yung, personally ba, naniniwala kayo, as you are na talaga, na lahat na normal talaga sa mga friends ang nag-hold ng grudges. And kayo ba, how do you handle that? Kung halimbawa, kayo yung nagkaroon ng grudge sa isang tao, or kayo yung nagkaroon sa inyo ng, parang nagkaroon na ba ng experience na merong friend kayo na may grudge sa inyo, or kayo, nagka-grudge kayo sa friend. Ganun. Yun na, isa-isa. Thank you. Ikaw muna naman. Ako po, na-experience ko na po na makasama yung friend na may grudge sa akin. And vice versa, na ako din nagka-grudge sa kanya. Well, sa opposite po, na nung friend ko na nagka-grudge sa akin, na-handle ko siya. Siguro, after na ng high school, nag-usap na kami ulit. So parang okay na lahat. Parang tiniis ko lang yung lahat ng mga issues yung time na yun. Pero pag yung dadating na yung oras na makamove on na lahat, okay na. Nung ako naman na nagkaroon ng grudge, kinausap ko siya na okay naman na maging honest na ayaw mo sa isang tao. So, parang be mature na lang na sana maging open ka, maging honest ka sa feelings mo, ito ayoko to, dahil ginawa mo to sa akin, gano'n. Kasi magkaka-grudge ka dahil may reason na may nagawa din siyang mali. So, you have to confront her or him. Ikaw, Jane. Siguro pag sa akin, nakakaramdam kasi ako agad kung may grudge sa akin yung tao. Or kunyari, iniiwasan ako ganyan, o yung mga tingin, like, mabilis ako makaramdam. So, sa simula pa lang, syempre gusto ko na kinakausap agad kasi ayoko na sanang palakihin pa. Kung may problema, di ba dapat pag-usapan para maayos, and alam mo kung ano yung pwedeng ano pwedeng gawin, o kunyari meet halfway, ganyan. So yun, gusto ko na i-confront na, kausapin kung may problema, ayusin natin kung ano man yung pag-usapan. Yun. Tapos kung ako naman, siguro yung may misunderstanding, whatever, ganun din naman. Parang hindi naman ako yung type na ikikim-kim ko kasi mas mahirap yun. Kung kunyari kay Maris, kunyari lang, kasi katabi ko siya. May hindi ako nagustuhan na nagawa niya, whatever. Kausapin ko siya na parang, Marisa, ganito, ganyan, usap tayo, shoot. So pareho lang din kung ako yung may masamang masama yung loob or siya yung may masamang loob. Gusto ko pinag-uusapan and hindi lang pinagpalaki. Gina, parang nasabi na niya. Hindi, pero feeling ko nga it's normal to have misunderstandings na with friends and with anyone else. And talagang magkakatampuhan along the way. Kasi kung wala, ibig sabihin wala kayong pakialam sa isa't isa, di ba? Walang love doon. So,
I think the best way to fix that is talagang you have to talk about things. Kasi yun lang naman yung solution. Yung talaga na sabi ni Jane, kailangan mo pag-usapan para maayos. And pag mali ka, aminin mo. Yun lang yun. Sorry, ibalik ko na lang yung question ko sa boys. Sa boys, ano na lang, kasi yung girls, may stereotyping na yung mga babae mas emotional daw. Yung boys, kayo ba, pag halimbawa may ganyang barkada, anong thoughts nyo dun sa mga minsan kampi-kampihan? Kasi kanina na-mention nyo na baka kapag siya yung silid ko, siya yung kakampi ko. So, anong thoughts ng boys sa kampi-kampihan sa mga, halimbawa, tampuhan sa barkada? Ba, dalawa yung magkaaway. Kayo ba yung type na kakampi or tutulong para ma-reconcile yung mga dalawa yung kaibigan, halimbawa, na magkaaway? Ako, may nangyari sa akin yun. Sa bahay kami may party. Yung dalawang kaibigan ko nagsuntukan sa harapan ko. Ang ginawa ko, hindi ako tumulong. Kasi galit sila sa akin pareho kasi hindi ako tumulong. Pareho silang kaibigan. Hindi ko sila pwedeng isa kampihan ko yung isa hindi. So hinayaan ko sila. Gusto ko, tutulong ako na magkaayos sila, pero hindi ko tutulungan yung isa lang para kampihan na isa kasi agarbiya din isa eh. Kasi pareho silang kaibigan. So hinayaan ko sila, nagalit sila sa akin. Ang sabi ko sa kanila, hindi ko pwedeng kampihan ng isa sa inyo, pareho kayong kaibigan. Kaya kayo mismo ayusin nyo, pero tutulungan ko kayo. Gagawa ko ng way para magkaayos kayo. So, ganun. Ako naman po, ganun din sa sinabi ni Ives. Siguro, nasa middle ka lang, sa gitna ka lang, kung sino yung mas malaki yung bigay sa'yo. At binibiting ko yun yung mga kaibigan ko, kung sino yung mas malaki nila. Serious, siguro aawat ka lang sa kanila para maging maayos yung kung ano man yung hindi nila pagkakaunawaan. That's all, folks. Thanks. Tapos last na question ko na lang for everyone. Ano yung aabangan sa inyo after Blood Moon? Kung sino merong aabangan, yun na lang siguro yung sumagot. Projects, gano'n. Ikaw may host ng ano, di ba? Apo, sineskwela po, malapit na po. Totoo ba yan? Hindi, ano po? Hindi, meron pong project na darating ulit, na dumating ulit. Abangan na lang po nila yun. Salamat po at supportahan po natin yung Bloody Cryers na July 12, take it po. Directed by Derek Toffoli. Mahilig po siya sa damit na Converse. Ano? Sorry guys. Ako naman, may upcoming teleserye ako. Pero wala pang date kung kailan papalabas. So puro workshop lang ako tsaka speech lesson sa ngayon. And ayun, nagpe-prepare muna kami. So siguro medyo matagal pa pero excited na ako. I'm ready. Ako meron akong upcoming isa pang film na ginagawa with Janela under Regal. And yun, we're not done yet. Sobrang dami pa namin gagawin, but exciting din siya kasi napakalayo niya sa Bloody Cryers. Janela? Same, of course. Kasama ko na si Elmo sa movie na yun. And it's called My Fairy Tale Love Story. And pwede naman na. It's called My Fairy Tale Love Story. And hindi pa namin sure kung kailan yung showing, pero it's something different. It's a role na never ko pa nagawa before. Pati si Elmo. So, excited mo kami. Well, hopefully for the Metro Manila Film Festival. Kaya dapat panoorin talaga ang Bloody Crayons para makita talaga yung pagkakaiba, di ba? Yes. Jane? Wala. Pero sana, after Bloody, ayan, I'm very excited after Bloody. Thanks, Jane. Sa akin po, teleserye po. Tapos, abangan na lang po nila kasi ako din po, di ko po alam. So, yun lang po yung masasabi ko. So, sana po, I'm very grateful na naka-receive ako ng blessing again. Tapos, sana po abangan ko. Yes, lahat naman kayo may mga ganap na dapat namin abang. Last question from Julian. May follow-up daw siya. Julian? For Janela and Elmo,
Janela, kanina kasi you mentioned na pag sa dalawang magkaibigan or dalawang tao, pag hindi kayo nag-aaway, ibig sabihin nun wala kayong pakialam sa isa't isa. And ibig sabihin nun walang love doon. So kayo ba ni Elmo, nag-aaway ba kayo or nagkakatampuhan? If so, ano yung usual na nagiging reason and paano nyo nire-resolve? Nagkaroon na. In terms of, syempre minsan, pag nasa work kami, umiinit yung hulogin niya. Umiinit hulog minsan pag nasa work. So, minsan hindi ko nahiiwasan na nakikita niya kung paano umiinit yung hulog. Pero hindi ko naman parang hindi naman directed at her mismo. Kapag galit ako ganyan. Tsaka minsan, pag ano, minsan minsan nagkakaroon nga kami ng misunderstandings and inaayos naman namin. How? We talk about it. We talk to each other about it. Okay, sige. So, ito yung last question ko. Yes or no lang sana yung sagot. So, since hinamin nyo nga na nagkakatampuhan kayo, and based on yung sinabi ko kanina na pag nagkakatampuhan kayo, pag hindi kayo nagkakatampuhan, ibig sabihin nun walang love. So, sinabi nyo, since nagkakatampuhan kayo, yes or no, ibig sabihin ba nun may love between the two of you? Yes or no lang? Ay naku, mas malalab-lab na pag nanood tayo ng Bloody Gangs. Ano to? Nasabit pa ako. Sorry, ayan. Sasagutin niyo ba yun, Zaya? Halin nyo, pag dun sa pinanood niyo yung movie, dun nyo makita ang sagot kung may yes or no. Diba? Marami namang kinds of love eh. Correct. Bongga, palakpakan natin ang cast ng Bloody Crayons, diba? Siyempre mga kapamilya, inabot na tayo talaga ng Super Julan, as in ulan na talaga sa labas. At thank you Maris, Jane, Janela, Elmo, Yves, at Epoy. Maraming salamat sa inyo. Invite nyo silang lahat, lalong-lalo na ang mga team bahay na nanonood sa social media, sa live streaming, na panoorin itong inyong pelikula dahil malapit na nga. Let's start with you, Empoy. Malapit na po, Bloody Crayons sa July 12, pang-pamilya, pang-barkada, sobrang para sa inyo po yung pelikula at talagang inano po namin to, pelikula. Pinaghirapan po namin to at please support po. Salamat po, thank you po, God bless. Ayan po, Bloody Crayons, July 12. Magpapasaya sa inyo, mananakot at papatawa. And directed by Topel Lee. Ayan po, sana supportahan nyo. Salamat. Thank you, Yves. Yes, please go and watch July 12, lalabas ng Bloody Crayons for everyone. Sana makilala nyo ng gusto sina Kiko, Eunice, Olivia, Gerard, Justin, Richelaine, Marie, Candy, and John. Sana makilala nyo kami and sana magustuhan nyo ang kwentong Bloody Crayons. Yes, Janela! Yes guys, Bloody Crayons on July 12 na po, directed by Direct Topel Lee. Sana po abangan nyo because, and isama nyo na rin yung barkada nyo habang nanonood kasi masaya siyang panoorin. Hindi lang kayo mag-e-enjoy, matatakot din kayo. Jane! Yes, thank you po sa inyo lahat na pumunta kayo at sa mga nanonood sa live stream. Yan guys, panoorin niyo po Bloody Crayons. Ang dami pong pinagdaanan ng movie na to. Ang dami namin pinagdaanan. So, sana po, abangan niyo po kung ano man po yung mga pinagdaanan namin. Mapapanood niyo po yan sa big screen. And po, July 12 na po yan. Hindi lang po kayo matatakot. Mag-enjoy pa po talaga kayo. Sama niyo po yung barkada niyo. Don't forget, July 12. Maurice! Ayan, thank you so much for coming here and sa lahat ng mga nanonood. Thank you sa lahat ng mga nag-tweet. Sana po i-spread pa po natin yung word na showing na po ang Bloody Crayons this coming July 12. And masayang-masaya po siya panoorin kahit ako aliw na aliw ko.
And maraming mystery doon na gusto niyo i-solve na agad-agad. Kaya panoorin niyo with your friends and family or even loved ones. Thank you so much. After nila panoorin yung movie, mapalaro sila ng Bloody Crayons. Oo, sana. Oo, ayan. Syempre, thank you sa mga nakasama nating cast ngayon dito sa ating Bloody Crayons, Digicon 2. Bukod sa kanila, kahapon nakasama naman natin, syempre, si Diego, si Sofia, at si Ronnie Alonte. July 12 na po yan, mga kapamilya. Isama ang buong pamilya. Panoorin po natin itong suspense thriller na hatid sa atin, syempre, ng Star Cinema. Gaya ng sabi natin, kakaiba nga po ito. Sa buong taon po for 2017 ng Star Cinema, kakaibang offering hatid po sa atin ang Barkada movie na Bloody Crayons directed by Direk Topel-D. Thank you sa mga vloggers na nandito. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa atin sa Star Cinema Facebook and YouTube, sa mga vloggers na nag-live din, sa mga viewers ninyo. Thank you.